Ngayon sa Talk with Boy Ramil. Yeah. Kasama ni Boy Tipon o Boy Bawang. Okay, syempre sa pinaka-inspiring teacher, na walang iba kundi si Ma'am Ara Mission. Ayan, okay. Very natural na lang tanugan, di ba, no? Di ba ng mga talagang witness ako, talagang... Tagang. Taon na kagang? Witness talaga ako sa lahat ng mga paghihirap at sakripisyo mo talaga lang. Na-imagine mo ba yung buhay mo noon, nung hindi ka pa teacher ngayon? Na talagang, Yes po, sir. at naisip mo ba na kung paano mo nalampasan ang lahat ng yun? Yes. Na parang dito na pala ako? Yung parang isang panaginip lang ba to? O talagang totoo na itong nangyari sa akin? Opo, naisip ko siya. Oo. Kasi sa sobrang hirap, kasi unang-una po, si Ara talaga po kasi ay wala na po siyang mga magulang, both parents po niya ay talagang wala na, sumakabilang buhay na po, Kaya talagang siya lang po nagsisikay sa sarili niya para maidaos niya ang kanyang pag-aaral na makapagtapos. Although may mga kamag-anak din naman si Ara na mga iilan na tumulong, pero iba po talaga yung sariling pamilya talaga. At yun, doon nag-struggle si Ara, yung pagbaon niya, kahit yung tinitirahan niya na bahay, na parang, nakasilaki lang yan siya, tapos para silang mga baboy, kasama yung kanyang kapatid si Pango, yan, tapos nauwanan pa sila. Di ba nabahaan kayo, ga? Si Umang, si Pango, si Umang, tapos si Litob. Isang bibenta ng laba-laba. Oo, laba-laba. At talaga alam mo, minsan may time na parang hindi ka na nga pumapasok. May mga days na hindi ka pumapasok na Kasi po, malipong-lipong ka, kabuhian ka kasi wala siyang pagkain. Kasi wala pong pagkain. So, ginagawa ko, hindi na lang mapapasok. Kasi kay Abraham Maslow, kailangan i-fulfill isa itong pinaka-psychological needs. Physical needs talaga, bago ka talaga maano. Kaya minsan si Ara ko siya buang. Magsiguro siya katawan. Siguro nga, hangin na lang ang sulit sa iyan-tiyan. Pero, despite talaga ng mga challenges, kahit kung sa kabigat, di ba Jam, no? Talagang napagtagumpayan talaga ni Ara. Kapit lang. At kung saan dyan ang pinakang sekreto? What is your secret behind your success? I think po ay yung magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Number one. Yes, yan po yung number one. At saka yung number two ay patient po talaga. Tiyaga. Kasi magkaiba po ang masipag at tiyaga ay. Yeah, oo. Kasi pag tiyaga, kahit gutom ka na, ganyan. Kahit pagod ka na. Kailangan mong pantiyagain. Tutuloy talaga. Tutuloy pa din. Pero pag may mga pag masipag kasi masipag ka, pero pag napagod ka, pwede kang sumuko. Pwede kang tumigil. Kaya nagtiyaga ka talaga. Ano yung pinaka point, Ara, na parang gusto mo nang bumigay at hindi ituloy ang laban? May mga ganong pagkakataon ba na parang... Yes po. Nung first year college po ay wala na pong nahiya din po ako sa mahingi sa tita ko. So, ang ginawa ko po, tumigil po talaga ako ng first year college. Kasi yung dishwasher po ako sa canteen ng first year college ako. And then, hindi ko po kaya kasi wala din pangbayad dun sa exam kasi kayo may tuition. Hindi, ang ginawa ko po, tumigil po ako. Tapos meron po akong kaklase, si Jimboy Dumagit, sir. Si Jimbo. Tinulungan niya po talaga ako. Dumapit siya sa pinaka-dinong school namin. Sabi niya, kung pwede daw gumawa na lang ng, ano nga tawag doon? Yung promissory note na hindi makapag-exam. Tumigil po talaga ako. Tinulungan ako ni Jimboy. Kaya sobrang thankful din ako sa mga taong ginamit ni Lord para magpatuloy. At the same time, si Sarah Mel, nagbibigay din po yan. Oo, kay ano lang to.
minsan kahit kasi maliit talaga- na bagay, malaki Oo, bagay. sabi ko kay Gang, wala tayo, medyo limited din naman ang budget ko. Kaya sabi ko, Gang, kahit pa paano ipagtsagaan, makatulong-tulong din naman, kahit pa paano. So yun yung pinakang point, weakest point mo talaga na parang gusto mo nang gumive up. At dahil nga may mga taong binigay sa'yo o tumulong sa'yo bilang maging instrumento, yung sila Jimboy, guwapo ba ito siya? Yes, gwapo yun, Tagalog. So, shoutout kapatid, Chimboy, Dumagi. Tapos ay, na-realize mo na hindi pala ako susukol. Kailangan ko ituloy. Kasi inumpisahan mo na pati siya. Kaya kahit gaano kahirap talaga itutuloy ko. Ano naman yung pinaka-happiest point mo na pabuhay mo na masasabi mo, yun na yung pinaka-naging Siguro po nung pumasa ako ng board exam, kasi parang mas na-challenge din po ako nung pagka-graduate. Kasi pagka-graduate, kasi pag nag-aaral ka, may nagbibigay ka kasi sa'yo tulong-tulong. Tapos nung pagka-graduate, kasi nagsimula yung utang ko kasi wala na nagbibigay kasi parang stop na din yung pabibigay nila. Yun yung pinaka-challenge sa akin. Tapos marami ang pinag-aaral hanggang doon sa board exam. Tapos nung pumasa, siguro po yung isa sa pinakamasaya. yun talaga, na parang feeling mo this is, pansit. Na talagang, Naging permanent, mas masaya pa po siguro. oo, tumbling, yun gagawin ka permanent ka, no? Sabi, this is it! Oo, pero kasi yun yung pinakang-aki mo para talaga makapasa talaga sa board exam. Yung ikaw, Aragang, ay talagang, di ba nung mga senior high school pa kayo, naiplano mo na talaga sa isip mo na magka-college ako? Yes po. Talagang planado mo na ba talaga ang lahat? Although, ang dami mga struggles, alam natin, financially, number one, na talagang, tapos yung supports, galing doon sa mga relatives na minsan ay hindi mo nararamdaman, So, pero talagang pinlano mo siya since when you are in, Yes po. Pinlano ko talaga po kasi parang ako pa lang po sa family, sa mother side, parang ako parang yung paunang hanggang graduate. Tapos parang naisip ko na yung mahirap ka, kaya dapat hindi ka mamatay na mahirap, kailangan magtiyaga. Kasi sabi ko, hindi naman hadlang yung kahirapan, yung walang pera. Kasi ako, hindi ko nga po ma-imagine na parang gumraduate ako ng walang pera, wala lahat, pero hindi ko na hanggang ngayon hindi pa rin po ako nakakapaniwala. Pero dahil sa kabutahan ni Lord, grabe, yung pag-inos. Yun talaga yung there is no impossible talaga to God. Lahat talaga yung magagawa. Actually, kaya naman ako napakalapit ko kay Aran, nakita ko yung dedikasyon niya. Kasi we are almost in the same situation. Ako galing din, galing sa hirap, na talagang at isa din yung sa prinsipyo ko sa buhay, di ba Aran? Sabi ko, okay lang yun na ipapanganak tayo mahirap. Kasi talagang sobrang hirap din namin. As long as na nagsisikay ka at nagsasacrifice ka para maabot mo yung iyong pangarap at mabago yung takbo ng iyong buhay. Kaya nga, hindi masamang pinanganak na mahirap, pero masamang mamatay na mahirap. Yes. Kaya mas pilitin natin, huwag natin sabihin na, kasi lang ang nangyayari, nagsiself-pity tayo, di ba? Sabi, mahirap lang ako, ako. So, do it your part. Do your part, Dapat gawin mo yung part mo kung paano ka, paano ma-improve. Yung sarili mo, yung pagiging paano ka mag-grow personally, and yan yung ginawa mo, Ara, na talagang hindi ka tumigil. Kasi kung tumigil ka, anong nangyayari, di ba? Siguro sir, mag-asawa na ako. Tumigil mag... Siguro nag-asawa na ako and then parang hirap na hirap ako sa buhay. At saka, ayoko din talagang mag-asawa ng kasi pag nag-asawa, ito din sa mga kabataan, yung parang maganda kasing planuhin din kasi huwag mong maganda rin ang what I mean is maganda na bubuo ka ng pamilya na ikaw lahat na provide, hindi nahihirapan yung pamilya mo. Totoo. Na hindi ka aasa, na hindi ka depende sa kanila. Na unang-una dapat ikaw, ang magpo-provide para sa kanila, So, di ba nga, ang daming struggles, na ikaw ay Aran. Dako naman tayo doon sa mga taong humuhusga sa'yo o hinuhusgahan ka ng mga panahong, alam mo yun, panahong nais mo pang abutin yung mga pangarap mo, na sa kabila nun, marami din taong tumutulig sa sa'yo na
ano ba yan si Ara, bakit kailangan pa niya magpatuloy, alam na hirap na, gusto pang abutin ang langit, kahit wala namang, hindi naman kaya. Kahit lupa. Kahit lupa lang, hala, abutin mo ang langit. Impierno. Yan, gano'n. Ano, madaming tao yan. Di ba yung mga mapanghusga, yung mga judgmental sa paligid natin, napakarami. Ikaw ba ay nakaramdam no, ng panghihina o naapektuhan ka ba dun sa mga tao na gusto mga sinasabi nila tungkol sa iyo? Hindi po maiwasang masaktan sa ganun. Parang nasasaktan ka talaga. At the same time, inisip ko na minsan kasi baka, kasi nga may saka ang perception Yes, kasi ng madam. mga tao kapag may jowa ka, parang mabubuntis na maaga. Pero sabi ko, Oo. huwag mong patunayan na magiging totoo yung sasabihin na sinasabi ng tao Yeah. sa'yo. Kaya yun po yun. Kasi unang-una, you are the architect of your own future. Yes. Diba? Ikaw ang gagawa, ikaw magpapanday ng sarili mong kinabukasan. So, hindi kung sino man o sino mang tao ang huhusga sa'yo dahil ang unang huhusga dapat sa'yo, ikaw na sarili mo. Kaya kung ano yung plano mo sa sarili mo, dapat yun ang masusunod. Ano? Kasi yung iba talagang alam naman natin yung pabanjing-banjing, talagang ganun ang mangyayari. Pero kung may plano ka talaga, gusto mong maging professional someday, somehow, why not? Ano?